Pepe Smith at ang kanilang banda na Juan de la Cruz ang kinikilala bilang King of Pinoy Rock Music dito sa Pilipinas. Sila ay nagsimulang mamayagpag noong dekada 70. Ang kanilang grupo na din ang sinusundan at iniidolo ng mga sikat na bandang naririnig natin ngayon. Ang ilan sa kanilang mga awitin tulad ng Beep Beep, No Touch, Inday, Himig Natin at kung ano-ano pa ay ang tumatak sa marami na masasabi kong tunay na musikang Pilipino. Kaya sa video na ito ay kikilalanin natin ang kanilang frontman na si Pepe Smith na sa likod ng pagiging isang sikat na rockista ay madilim pala ang kanyang nakaraan. Tatalakayin din natin kung paano siya nilamon ng kasikatan at anong dahilan bakit siya nagreklamo sa tanggapan ni Rapi Tulfo at paano nagwakas ang kanyang buhay. Halika at simulan na natin. Si Joey Pepe Smith ay maagang namulat sa musika dahil sa edad na 11 taong gulang. Noong 1959 ay nagbuo na siya ng sariling banda kasama ang kanyang mga kaibigan. Tinawag nila ang kanilang combo na The Blues Jazzer at di nagtagal ay pinalitan nila ito ng pangalang The Billions hanggang sa naging papalit-palit ang kanilang band name. Sa huli ay naging The Surfers at sa sumunod na taon ay nakapagtanghal naman sila sa bansang Vietnam. Pagkalipas ng ilang panahon, si Joey Smith ay unti-unting nakilala bilang isang rock sensation. Naging drummer at lead vocalist siya ng bandang The Downbeats. Ito na rin yung mga panahon na sumisibol na ang Pinoy rock sa ating bansa. Marami rin na nakapansin sa pagkakahawig niya sa frontman ng bandang The Rolling Stone na si Mick Jagger. Hindi lamang sa itsura, kundi maging sa pormahan at galaw nila sa entablado. Kaya naman binansagan si Joey Smith bilang Mick Jagger ng Pilipinas. Si Joey Pepe Smith o sa tunay na buhay ay si Joseph William Feliciano Smith ay sinilang noong December 25, 1947, 2 taon matapos ang gera. Bata pa lamang siya ay mahilig na itong mangolekta ng mga laruang eroplanong pandigma. Pangarap kasi niyang maging isang piloto dahil na rin sa impluwensya ng kanyang ama na si Edgar William Smith na isang US serviceman na napasama sa hukbo ni MacArthur dito sa Pilipinas. Lumaki si Joey Smith sa base militar ng US sa Subic. Ang kanyang nanay ay isang Pilipina na tubong Angeles, Pampanga. Nasaksihan naman ng noon ay 8 taong gulang pa lang na si Joey Smith ang hindi pagkakasundo at maagang paghihiwalay ng kanyang mga magulang. Nagdesisyon ng kanyang ama na iwan sila. Umuwi ito sa Amerika at hindi na sila binalikan pa. Pero hindi dyan nagtatapos ang bangungot sa buhay ng batang si Joey Smith. Dahil hindi pa nagtatagal, ilang buwan pa lamang nang iwan sila ng kanyang ama, ay pumanaw naman ang kanilang nanay dahil sa sakit na hepatitis. Kaya naman napilitang manirahan sila Joey at ang kanyang kapatid sa Kamuning, Quezon City sa pangangalaga ng kanyang lola. Ngunit dahil lumaki siya sa probinsya, ay nanibago ito nung una sa lugar na kanyang kinasadlakan. Nagbago naman ang kanyang interes sa buhay at nasanay din itong mamuhay sa syudad. Dito na siya nagkaroon ng hilig sa musika. Kaya naman sa edad na 9 taon ay natuto itong tumugtog ng drums at gitara. Noong July 4, 1966 ay hinirang grupo ni Pepe Smith na The Downbeats na mag-opening act sa concert ng bandang The Beatles na gaganapin dito sa Pilipinas sa Rizal Memorial Stadium na dinagsa naman ng napakaraming tao. Ang grupo ni Pepe Smith na The Downbeats ay tinanghal bilang the highest paid international band sa bansang Hong Kong. Noong December 1970 ay nabuo ang bandang Juan de la Cruz. Dito ay kasama niya sina Wally Gonzales, Edmond Portuno at Mike Hanopol. Mabilis na nakilala sila sa kanilang mga kanta na talaga namang kinahumalingan ng maraming Pilipino dahil sa kakaibang tunog nito. Sila nga ang nagpasikat sa Pinoy rock sa Philippine music scene at naging kaliwat kanan ng kanilang mga proyekto at patuloy na naging suporta at pagmamahal sa kanila ng libo-libong tagahanga. Sa likod ng magandang awitin nila na Himig Natin ay ginawa lamang ito ni Joey Pepe Smith ng 20 minuto habang siya ay nasa loob ng toilet. Nangyari ito nung minsang sila ay nag-concert noong 1972. At dahil sa ipinamalas na kakaibang husay ni Pepe Smith ay marami siyang naimpluwensyahan gaya na lang ni Cesar Banyares ng bandang Asin. Nagbuo rin si Pepe Smith ng iba pang banda na tinawag na Airwaves noong 1976. At nang dahil sa kasikatan na tinamo ni Pepe Smith ay ito na rin ang naging daan upang siya ay maugnay sa iba't ibang babae. Nagkaroon siya ng 4 na asawa. Nagkaroon siya ng 5 anak sa kanyang mga naging asawa at isa na nga dito ay ang kanyang anak na babae na si Queenie
na sumunod sa kanyang yapak. Pero muli naman siyang sinubok ng tadhana nang masunog ang kanyang bahay noong huling bahagi ng dekada 70. Nasawi ang 3 sa kanyang minamahal sa buhay, pero maswerte naman siyang nakaligtas. Taong 1992 ay nakulong siya dahil sa kasong drug trafficking. Inabot ito ng halos 2 taong pagkabilanggo. Si Apa Umping ang naging malapit niyang kaibigan at madalas siyang dinadalaw sa kulungan. Pero napawalang sala din si Pepe dahil sa kakulangan sa ebidensya. Nabasag naman ang kanyang panga dahil sa isang aksidente noong 1994 na siyang naging dahilan upang hindi siya makapagtanghal ng ilang buwan. At pagkatapos ng ilang taon ay muntik naman siyang masalvage. Buti na lang ay nakatakas si Pepe Smith. Kaya naman lubos ang pasasalamat niya sa Poong Maykapal na sa dinami-dami ng kanyang pagsubok at kinaharap sa buhay ay nalagpasan niya ito lahat at patuloy pa rin siyang tumutugtog para sa buhay at pangarap. Taong 1999 ay nang magkaroon ng Battle of the Band na tinatawag na Red Horse Music Laban. Ito ay ang paligsahan ng mga mahuhusay na rock band dito sa Pilipinas na ginaganap taon-taon. Si Pepe Smith ang kinuha nila bilang pangunahing endorser ng nasabing kompetisyon na kung saan ay may kalakip na 1 milyon at magkakaroon ng recording contract ang papalaring manalo. Ito ay nasponsora naman ng San Miguel Beer. Bukod sa pagiging bihasa nito sa music industry, ay lumabas din si Pepe Smith sa mga programa sa telebisyon. Nakapag-release din siya ng solo album sa Alpha Records at taong 2005 siya ay nag-concert sa loob ng Quezon City Jail bilang handog sa mga inmates. Taong 2011 ay nagkaroon din siya ng sariling reality show kasama ang kanyang pamilya na pinamagatang The Smiths. At napasama din siya sa pelikulang Above the Clouds noong 2014 na kung saan ay ginamit pa nga ang ilan sa kanyang mga awitin bilang soundtrack ng nasabing palabas. Si Pepe Smith ay namayagpag at kinikilala bilang ama ng rock and roll dito sa bansa sa loob ng mahigit 5 dekada. 3 beses na na-stroke si Pepe Smith hanggang taong 2017 na naging dahilan ng pagkapilipit ng dila nito. Kaya naman mapapansin mo sa kanyang mga naging interview o yung mga naging huling concert ay talaga namang hirap na itong magsalita at hindi mo na nga maiintindihan kung minsan. Taong 2018 ay nang magtungo naman si Pepe Smith kasama ang gitarista na si Gary Perez sa tanggapan ni Rapi Tulfo in Action upang ireklamo ang manager na si Mark De Leon. Dahil ayon kay Pepe ay tinakbuhan siya nito matapos ang kanilang concert na ginanap sa Amoranto. Hindi raw kasi sila binayaran sa napagkasundo ang halaga. Saad pa ni Pepe ay pinangakuan din siya nito na bibigyan ng Fortuner bilang isang kabayaran, subalit wala siyang natanggap. Dagdag pa niya ay nagtatago na ito at nagpakalbo pa upang hindi makilala. Humingi naman ng paumanhin si Mark De Leon sa kanyang mga hindi nabayaran, pero ganun pa man ay sinabi nito na hindi niya tinatakbuhan ang kanyang responsibilidad. At ang kanyang depensa ay sumablay daw talaga ang nasabing concert. 15,000 daw ang capacity ng venue, pero 100 lang daw ang dumalo, kaya wala talagang kinita ang event. At ang natanggap lang niya mula sa sponsors ay 200,000 piso plus 20 case ng beer. Negative daw talaga ang kanilang kinita. Nakwento rin ni Mark De Leon na mayroon sanang sponsor ng local brand ng alak na sana ay magbibigay kay Pepe Smith ng halagang 2.5 million. Pero ang ginawa ni Pepe ay uminom ito ng ibang brand ng alak sa harapan mismo ng sponsor. Kaya naman pagkatapos noon ay nag-back out ang nasabing sponsor. Magitan naman si Senator Rapi Tulfo na pag-usapan nila ng maayos ang kanilang problema. At sa huli ay hiniling ni Mark De Leon na bigyan siya ng 2 linggo upang mabayaran silang lahat. At doon nagtapos ang kanilang diskusyon. Subalit nung umaga ng January 28, 2019, habang tumutugtog siya ng kanyang gitara, ay biglaan na lang nakaramdam ng paninikip ng dibdib si Pepe Smith. Kaya naman daglian siyang isinugod sa Arnaiz Hospital. At dito, siya ay binawian ng buhay dahil sa heart attack. Si Pepe Smith ay pumanaw sa edad na 71 at inihimlay ang kanyang labi sa Loyola Memorial Park sa Parañaque. Nakakalungkot man na wala na ang rock icon na si Pepe Smith, pero mananatili naman sa kasaysayan ng musikang Pilipino ang kanyang musika at masasayang alaala ng Pinoy rock sa puso ng bawat Pinoy. Hindi na rin mabubura na siya ang tinaguriang hari ng Pinoy rock. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.